Good morning po, mga kababayan naman sir. So, this is Jom, the Filipino channel po, ang inyong lingkod. So today is May 27, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Winea Hardware sa may Harrison Street po yan, Barangay 40, Barangay 2, Pasay City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti at ihatid natin yan sa may SM Hypermarket, Makati Osmeña Highway 556, President Osmeña Highway, corner Finlandia, San Isidro, Makati pala yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Dahil sa lahat, kung ang lahat ay namatay nang siya ay namatay, kung gayon tayo ay namatay na kasama niya. Doon naman tayo pumapasok kapag tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo. Dapat namamatay na yung dati nating pagkatao. Hindi na tayo bumabalik sa ating kalagayan na dating makasalanan. Kasi ang Panginoong Kristo na dapat ang nabubuhay sa atin. Nangangahulugan ito na nang siya ay inaring kasalanan para sa atin, siya sa isang himala ay naging tayo. Nang siya ay namatay, tayo ang namatay. Bagamat siya ay hindi nagkasala, naramdaman niya ang parehong bigat ng pagkakasala, ang kahihiyan, ang sakit, at ang maruming pakiramdam na inyong nararamdaman sa tuwing tayo ay nagkakasala. Nararamdaman natin yan, yung guilt na kapag naalala natin yung masamang nagawa natin, talagang hinahabol tayo at tayo ay nalulungkot. So, naramdaman ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay. Hindi siya namatay dahil sa pagpapakot sa kanyang mga kamay o sa koronang tinig sa kanyang ulo. Hindi siya namatay dahil sa tusok ng sibat. Ma'am sir, magpapaalam po ako. Ito yung pinakadashcam po natin, nagre-record po yan at kalsada po. At i-upload yan sa aking YouTube channel po. Okay lang po ba? May YouTube ka po, sir? Opo. Nagpapakasakali po. Inaaring ganap, walang kasalanan ang may pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kailangang maipakita ng Diyos na kapag pinuksan niya ang iba na nagkasala at iligtas ang ibang nagkasala, ngunit nagsisi, ay ginagawa niya ang tama. Subalit hindi pa niya ang ginawa ng Diyos. Huwag natin kaliligtaan ang muling bahagi ng talatang iyon. Ang sabi ron ay hindi lang pinako ang ating mga kasalanan, subalit ibinigay din niya ang sakdal na katuwiran ng pagsunod. Na siya ay namuhay habang siya ay narito sa lupa sa kalooban ng Ama. Ang bawat kasalanang nagawa natin kailanman sa nakaraan at ang bawat kasalanang nagagawa natin ngayon ay pinatawad at tayo ay tumatayo walang kasalanan sa harap ng Diyos hanggat tayo ay nananatili sa ating Panginoon Kristo. Inako ni Jesus ang ating kasalanan at siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya ang halaga ay binayaran ng buong. Libre ito, free, talong sa atin, ngunit hindi nangangahulugan na walang bayan, sapagkat ang ibinayad ay ang mahal na buhay ng ating Panginoon. Ngayon ay makatitingin siya sa akin na para bang ako ay hindi nagkasala. At pagkatapos ay ibibigyan niya sa atin ang kanyang sakdal na katwiran upang sunod. Kaibigan, ganap na iniingatan ni Jesus ang kautusan at ngayon ay ibinibigay niya sa atin ang kanyang sakdal na buhay upang sunod na kanyang ipinabuhay. Kaya sa pamamagitan niya sa ating pananampalataya sa kanya, natutupad natin o nagagawa natin ang sakdal na pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung titingin sa atin ang Diyos Ama sa paghuhukom, hindi niya makikita ang mga ginawa natin, ginawa ko, ang makikita niya ay ang ginawa ni Jesus para sa atin. Maaga ako nagising kanina eh. Ang pagsunod ay naging akin o naging iyo. Ito lamang, kaibigan, ang tanging paraan upang mapasahan ang buong katiyakan na iligtas tayo ng Diyos.
Efeso, Kabanatang 2, talatang 8 at 9. Sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ay walang amount ng gawa na pwede natin gawin. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at maging ang pagsunod natin hiwalay kay Kristo ay hindi makaliligtas sa atin sapagkat ang aming kaligtasan ay sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang sakdal na pagsunod ay ibinibilang sa atin. Doon lamang nagiging perfecto ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan ay tunay na himala na nais na Jesus na gawin sa bawat isa sa atin. Ang biyaya ay nangangahulugang hindi tayo karapat-dapat na tumanggap. Ngunit ito ay pabor na binibigay ng Diyos para sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ito at hindi natin kayang pagtrabahuan ito. Kailangan lamang nating tanggapin na ito ay walang bayad at kaloob ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sana'y naging pagpapala sa atin ang ating pag-aaral ngayon at tiyakin natin na tayo ay nasa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus upang maiyak natin ang kaligtasan at magharap sa paghukom sa pangalan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Napakaganda ng ating topic ngayon, mga kaibigan. Maraming salamat, Pastor Nair, sa pag-share. Alam niyo ba na sobrang laki ng kasalanan natin? Imagine, madami tayong mga population natin sa buong mundo, pero kinuha lahat, inako lahat ng ating Panginoon yung bigat at mga kasalanan na meron tayo at pinatawad tayo. Grabe magandang pagmamahal yun sa atin. So, tanggapin lang natin siya. At ayun po, kung meron po kayong mga katanungan o ano man po ang gusto nyo iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang sa 0917-5643-777, 0917-5643-777 at 0919-0001777, 0919-0001777. At pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/awrluzonphilippines at mag-email sa connect@adventist.ph. At sa ating pong pansamantalang pag-iiwalay, baunin natin muli ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22 at talatang 20. Ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." Amen. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 5:59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagliligtas, hindi mahina ang kanyang pagdinig na ito'y hindi makarinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa. Bukas po muli.
Pwede naman sila mauna mag-picture. Kahit balita ko. Sino ba yung biometric yan? Ah, may biometric pa kami. Bukod yun. Picture. Ako kasi yung nagsisend sa attendance. Pati kasi yung live yun. Ano lang. Yung mga picture ko dito. Pero yung pagiging ghost, hindi. Ay, hindi naman. May hypermarket. Ha? Yung wala dyan. Sabi yun lang. Sakto. Galing. Gawin mo. Bagus. Kapag mo yan? Saan kami kuya? Bawal dito. Bawal ba? Talaga ako. May hypermarket. Bawal yata huminto dito. Sanahan ko. Sa tapat na hypermarket. Teka lang. Bawal dito. 130. Yan, sino pa? Salamat po sir ah. Sino pa yun ito? Tapos po. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Na-drop na po natin sila. So maraming salamat. God bless po. Paalam po muna pansamantala po. At gagawin na po natin ng security joy itong ating susunod na mission. Paalam po.